Giant Jujube ay galing po ng Thailand. Yan po ay malaking mansanitas na tinatawag dito sa local natin sa Pilipinas. Ayan, ito po ay crunchy and juicy na parang maliit na mansanas. Ang health benefits na makukuha dito is 20 times higher vitamin C than apple. At ito po ay madaling patubuin dito sa Pilipinas dahil nga ang ating rootstock ay endemic naman dito sa atin. Hindi po ito namimili ng klima at ito ay madaling alagaan. Basta natutubigan mo lang ng kaunti, hindi naman siya nagre-require ng maraming tubig, ng masyadong matubig. At full sun siya talaga dapat. Para gusto mo siyang mabunga, kailangan mo siyang ilagay sa arawan talaga. Dito po sa aming farm, nag-decide po kami na 4 meters ang kanilang yung horizontal and vertical distances. Kasi meron kaming plano na magtanim pa ng iba. Nag-intercrop kasi kami to maximize yung araw dahil ito nga ay located sa maaraw na lugar. As you can see ngayon, habang bata pa ang mga jujube, nakatanim naman ngayon yung ating mga kamote in between doon sa kanilang pagitan para sa ganon, ma-maximize yung lugar. Pero after 1 year, hindi na yan pwedeng tamnan dahil malaki na po yung mga jujube. Gumagamit kami dito ng mga pataba na organic, may nabibili sa mga agri-supply. Kulay itim yun eh. And then gumagamit din kami ng vermicast. Since kami ay nagpo-produce din, mayroon din kaming vermiculture area. Nagpo-produce kami ng tae ng bulate. Yun ang ginagamit namin. At the same time, gumagamit din kami ng triple 14. Sa pruning, tinatanggal namin yung mga payat na sanga. Kasi kapag ang payat na sanga ay nagbunga siya, ang tendency nito is mababali siya. Kasi medyo malutong po ang trunk o ang sanga ng jujube. At the same time, kasama sa pruning, yung pagpipili ng mga malulusog na berries. Kasi mag-start yan from flowers to berries. Dikit-dikit kasi yun sir. So kapag yan ay dikit-dikit, pipili ka lang ng malusog, tatanggalin mo na yung iba for you to produce a quality fruit. So, ang mangyayari, tatanggalin mo sila intentionally. Yung pruning naman, yung mga malulutong na mapayat na sanga na hindi kayang mag-hold o hindi niya kaya yung bigat ng jujube kapag lumaki na siya, yun po ang tinatanggal natin. Ayan. At kapag halimbawa, na-produce na talaga yung berries niya, nasa bandang middle age na siya, pwede ka nang magtanggal ng dahon. Para sa ngayon, yung sustansya ng puno ay mag-concentrate doon sa bunga. Ang challenges namin dito sa na mga peste is yung fruit fly. Isa yan sa mga challenge namin. And ang fruit fly kasi, yan ay yung tumutusok doon sa jujube na kapag natusok na niya, doon niya kasi ini-implant yung itlog niya eh. So, kaya minsan ibang prutas, like yung ibang, like ampalaya, ganyan, na gulay, kapag binuksan mo, meron siyang uod sa loob na kulay puti. So, yung fruit fly po ang pinakamatinding kalaban ng mga jujube. Na kung saan kami, nag-i-spray naman kami dun sa 1.5 liters of PET bottle ng attractant para dun pumasok yung mga fruit fly at matrap sila doon, mamatay, to lessen yung kanilang impact dun sa mga berries ng jujube. Ang paraan ng pagpaparami ng jujube, yung iba gumagamit sila ng grafting method. Yung iba naman Marcot method or air layer, yung pinapaugat nila sa pamamagitan ng sanga. Pero kami ang ginagawa namin is grafting. So, grafting, meron kaming local na mansanitas, na yung local jujube natin. Then, pinapatubo namin ito mula sa buto. After 3 months, kapag matured na yon, na pwede na siyang i-graft, kukuha kami ng sayon from the mother plant ng Thai Giant Jujube. Yun ang idudugtong namin. And then, after 3 months, may establish siya. After, in total, 4 to 5 months, doon namin siya nire-release at binibenta. Ang jujube, malalaman mo na hinog na ito kapag ito ay yellow-green na. Hindi na siya yung dark na green. No? At ito ay ina-harvest natin. Wala namang oras ng pag-harvest. Anytime pwede mo siyang harvestin. Basta't yan ay yellow-green na. Then after that, pwede mo na siyang patubigan ulit. Kasi ang Thai Giant Jujube ay
ever-bearing. Ibig sabihin, wala siyang season. Yan ay namumunga, continuous fruiting siya. For as long as wala tayong natural intervention like matinding pag-ulan ng sunod-sunod or matinding bagyo, yan ay namumunga, tuloy-tuloy.